Yun, magandang tanghali mga ka-idol. So, ngayong araw na to, may isi-share ako sa inyo kung paano magtanggal ng cross joint at magpalit ng bago. So, ito mga ka-idol, ito yung ni-rescue ko nung nakaraang araw. So, bali, natagalan ako. Pero, ito, napalitan na ng buo to. Pero ito naman, is yung dalawa, hindi na napalitan kasi wala ng cross joint. So, 4 yung nasira. Ang kaso nga lang, 2 lang yung nakabitan ko. So, bali, ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung buong propeller sa ibang unit, tapos kinabit sa isang nung nasira, para lang makatakbo. So, bali ito, ayusin ko lang at papalitan at bibilhan ng pisa. Kasi nga, nagkaubusan ng cross joint sa binibilhan namin. So, bali ito, tatanggal ko na lang, kukuha na ako ng sample. So, bali ito, dito ako kukuha ng sample. Ito wala namang problema, kaya kukuha kang sample, putulin mo lang to, tapos kunin mo yung cap niya, tapos punta ka doon sa spare part, alam na nila kung ano, basta meron ka na ito yung cap na yan, doon lang sila magbabase sa sukat. So bali ito mga ka-idol, i-share ko lang sa inyo kung paano to tatanggalin na kahit hindi nyo na ipapadala sa machine shop. Kasi mga ka-idol, kailangan talaga ng hydraulic press or hydraulic pressure, yung tinatawag sa machine shop. Pero ito, wala naman pong problema kahit wala kang hydraulic press, basta't meron ka lang yung jack at yung sa mga bagay na o sa isang lugar na matigas, tulad ng mga counterweight o sa mga matitigas na bagay, tulad ng ganyan, dyan na portion, yung counterweight ng forklift, yan maganda dyan na magtanggal dito. So bali ito, ayusin ko lang muna at saka i-prepare ko para ipakita ko sa inyo kung paano tatanggalin na kahit na hindi na ako papunta o hindi ko na ito ipapadala sa machine shop. Ang problema lang kasi nito, ito na portion, kita nyo, ito lang dito ang banda sa masabit. So bali ito, may gagawin akong paraan. Siguro aapuyan ko na nasitilin, tapos pupupukin ng konti para lang makalabas siya dyan na portion. Yan Pero ito sa kanila naman, wala. Ayan, saktong-sakto lang to wala nang problema, jack lang bala niyan, lagyan ko lang ng sakit. Kabilaan to ng kaganito. Dahil yan doon sa nung nasira, yung ito na portion, pumapalo dito. Kaya ito, pumapaloob, pumapasok. Kaya nagkakaganyan. So, bali ito, ayusin ko na muna. Kasi mahirap yung grind mo yon, kasi yung lock niya, yung snap ring, wala nang makakakabitan kapag paano mo. So, bali ito, iinitin ko lang. Magkatapos init, susubukan ko konti ng pukpuk ng konti lang. Bihagya yan. Ganito din yung sa kabila. Nangyari, ayan diba? Hindi pantay Dito rin siya na portion na may tama o dumikit, pumasok. So hindi makakalabas yung cap ng cross joint. Nandito kasi sa loob yung stick bearing. So bali, iinitin ko lang ng acetylene para maano. Pero ito, sobrang tigas na talaga. Kasi hindi ko naman to kailangan kasi ito ang kukunan ko ng sample, ito. So bali ito, walang problema, acetylene ko lang to para mabilis matanggal na. Kasi nga, kung mapipress pa ko ng jack dito, matatagalan tayo. Wala din naman itong wala nang problema kahit sirain mo o putulin mo kasi kakabitan mo naman yung bago. So bali ito rin, i-grind ko na lang ng kahit kunti para tapos i-align ko. So ito din mga ka-idol, mayroon kasi nagtanong sa akin sa nakaraan or doon na may nag-message sa akin yung paano pag-setting ng propeller. Mayroon din nagtanong sa akin kung bakit daw nagpalit na siya ng transmission support, center bearing, cross joint, tapos tiningnan din niya yung propeller, okay naman, nakasitting daw, mata to mata. Yung ito kasi ibig ko sabihin yung mata to mata.
Tapos okay din yung differential. Ang kaso nga lang, hindi niya natingnan kung mayroon bang ganito yung propeller niya. Ito kasi yung tinatawag na counterweight ng propeller. Ito, malaking bagay ito sa propeller dahil ito ang nagko-control ng vibration sa propeller. Kahit po saan o anong klaseng propeller, mayroon at mayroon po na kailangan ganito. Sa tutuusin lang, lahat ng moving part ay may kailangan or kinakailangan na mayroong counterweight para makontrol yung vibrate na ibibigay niya. Katulad ng gulong. 'Di ba napansin niyo sa gulong kapag mag-sit up sila, bakit may nilalagay na counterweight sa tagiliran o sa gilid? Tingnan ko lang kung mayroon itong isang kabila. Ang alam ko, mayroon akong isa. Teka nga. Asa? Ayun. Ayun. Tulad nito mga kaidol. Basta moving part, kinakailangan na mayroong isang counterweight. Kasi ito, ang counterweight, nakakatulong ito para sa mga vibration or vibrate. Para hindi naman pagtakbo mo, hindi siya ba-vibrate. Ganon din ang sa propeller, kung gaano kahalaga ang mayroong counterweight. Ito. Sa ito naman mga ka-idol, kung hindi nyo kabisado sa mga mekaniko, ang iba nitong ginagawa, pinapadala nila sa machine shop. Doon kasi sa machine shop, ilalagay ito sa makina nila, tapos paikutin. Tapos meron silang digital na pang sukat nito, yung sa mga vibrate, susukatin nila yon by degree. So kung saan sila mas maluwag, doon sila banda maglalagay ng counterweight para mapantay lang yung ikot at hindi ma-vibrate ang yung unit mo pagtakbo. So ayun mga ka-idol. So bali mga idol, kung nanonood ka man, nung sinabi mo sa akin, pinalitan mo na lahat. Simula sa transmission support, sa center bearing, sa cross joint, tapos okay naman yung differential mo. Ito ang tingnan mo. Baka wala na yung counterweight yung nasa propeller mo, kaya mabibrate ka pa rin kapag tumatakbo ka. Dahil dito wala ka na or hindi na nakasiting ang propeller mo. Kasi ito, ang counterweight na to, importante ito sa moving part. Para ito lang makalis lang ito ng vibration at pantay ang pag-ikot ng propeller mo. Yan po ang So bali ito, lilinisan ko lang para makita ito masyado. Sa ngayon, i-prepare ko lang sa inyo kung paano ko to katatanggalin isa-isa. So bali ito, kakatingin ko muna, i-acetilin ko. Tapos ito, medyo anuhin ko to kasi nga naano to tamaan. So ayun lang mga ka-idol. So sana mayroon akong na-share sa inyo, kahit kunting kaalaman man lang, at least may naibigay ko sa inyo na kunting tip. So maraming salamat, ingat.
So bali mga kaidol, so ganito. Ito na sistema ko. So nilagyan ko lang ng bakal na hindi dapat yung bakal nandito lang. Ngayon natapos na natin na grinder yung dito niya para lang makalusot siya. Kasi nga hindi siya makakalusot dahil nga ito pumalo na rito paloob. So bali ako inapuyan ko lang tapos tinulak ko ng konti. Ngayon tapos konting grind lang dito na side. Ngayon makakalusot na siya. So ganyan lang proseso mga kaidol. Kahit hindi man lang hindi niyo ipapadala sa machine shop, ganitong sistema. So ayun mga kaidol, so bali nakita nyo na. So ganun lang kadali. Ilagyan na lang ng humanap lang kayo ng lugar na ano. Tapos gumamit kayo ng jack. Gumamit kayo ng ano rito, yung kahit ano. Sa akin tornilyo ang nilagay ko. Tornilyo, tapos nilagyan ko ng jack. Pagkatapos kung nabaon na, hanap na naman ng ibang tornilyo. Yung ganyan proseso lang. Hanggang saan magkakaroon ng ganito, matatanggal mo na siya. Wala na yung problema. So ayan mga kaidol, so bali papakita ko lang sa inyo, ha? So bali tatanggalin ko pa muna itong isa. Ito wala na, tanggal na yan, saglit na yan. So ayun na mga kaidol, so bali natanggal na rin. So bali natagalan lang ako dahil sa ano, dahil sa spare part na natagalan. So bali ito na yung dumating na pyesa. So bali na lang, ikakabit na lang natin to. Sa proseso sa pagkabit mga kaidol, na napakadali lang. Kahit na hindi nyo na ano, anahin ng jack, kahit martilyo lang, pwede na. Pero ingat-ingat lang sa pagpukpok. Ganito lang proseso niyan mga kaidol. Bali nito wala pala yung cap. So bali yan. So bali ito mga kaidol, ang proseso niyan mga kaidol, una, kakabit nyo muna to. Ganon. Yan. Tika, ipakita ko tatanggalin ko lang ito saglit. Ganito lang proseso. Oh, baliktad ka muna. Ayun. Yun. Yun. Ito mga kaidol. So bali ang proseso niyan mga kaidol, lagay nyo muna pag ganon. Pagkatapos atras ka konti. Pagkatapos angat mo, palabas mo konti. Para ito yung cap niya, ipapasok mo lang rito. Yan. Tapos alalay ka ng pukpok. Pukpukin mo hanggang mapunta na naman siya rito. Yan, pag ganyan. Palabasin mo rin konti. Para yung kabila na namang cap, yung ilalagay mo. So, ang purpose lang ng paglagay na palabas lang konti, para yung stick bearing hindi siya mahulog or matatanggal. Pero may ibang paraan din nito, nilalagyan ng grasa para mas maganda tapos maganda ang kapit. So ayun lang mga proseso niya mga kaidol. So bali ipapakita ko rin sa inyo kung paano kakabit to, kahit hindi na ako magja-jack na siguro kasi saglit lang naman to na pagkalagay. Kasi yung mahirap lang naman kasi nito yung pagtanggal. So bali ngayon umpisan ko na mga kaidol para makita nyo kung paano proseso.
So ito yun yung mga ka-idol. So bali natapos na natin na ikabit, na-install na rin natin yung cross joint sa kanyang propeller. So bali ito, check nyo rin kung malambot ba, tigas, yan, para pag ano, hindi na kayo maano. Yan o, okay na yun, diba? So yan, walang problema yan. Okay, kabit na. So bali ito, pa-final ko na lang ito grasa mamaya pagkatapos ng isa, nung pagkakabit ko. So bali yun, medyo matagal-tagal pa to kasi nga anuin ko pa to kasi nga yun, no? Hindi bilog, kita nyo naman, di ba? Hindi gaano siya mabilog, kaya nga anuin ko muna ng ano, bibilogin ko muna, lilinisin kasi nga napukpok kasi rin dito, dahil dito nagkatama na sila. So bali nagka-problema nito, nagkaganon ba yun, kaya yung dito siya na portion napukpok. So bali na diin. So bali yun, ayusin ko lang muna saglit, katulad nung ginawa ko rito sa kabila, di ba? So bali ito tapos na. So ganun lang yung proseso mga ka-idol. Sa pagkabit hindi mahirap magkabit nito. Ang mahirap lang ito magbaklas, yung magtanggal, kasi nga kailangan mo talaga yung press or hydraulic presser para itulak siya masyado, or yung jack na pamaraan nung katulad nung ginawa natin nung kahapon. So yun, sa awa naman ng Diyos, natapos na natin. Medyo naanuhan lang ako rito sa pagpukpok kasi nga walang tagahawak. So bali yun, pero okay naman. So ganitong sistema. So sana meron akong ibigay na konting idea kung paano paraan ng pagkabit ng cross joint. Sa maliliit na cross joint, walang problema, kahit gato, kayang-kaya mo yun. Lagyan mo lang ng sakit yung banda rito, katulad nung ginawa ko. Ganitong proseso. Pero ito kasi sobrang laki ng cross joint, kaya ginamitan ko na lang ng jack, kasi mahirapan ka lang magtatanggal nito. So bali ito yung sa akin, ganyan lang proseso. Pagtanggal kailangan mo talaga ng jack, pero pagkabit wala nang problema, kahit pukpukin mo lang. Pero dahan-dahan lang sa pagpukpok, kasi ingat-ingatan mo yung stick bearing, baka mahulog. Ang nakita nyo ng proseso yung pagkabit ko, nilagyan ko muna siya ng dagdag na grasa para kakapit siya, para hindi mahulog yung stick bearing kung in case man ako magpupukpok or mabigla siya na pag-aalog. So bali ito, wala naman problema, lambot naman. Yan, ay patayo muna sa ayan, yan o, malalaman mo naman yan ano, yan o, diba? So, bali yun lang yan proseso. So ito mga ka-idol, tatandaan nyo, napakahalaga nitong balancer na to. Tingnan mo to yung sa kanila. Ito, naano na ito sa machine shop. Bago ko nung nilinisan, pinaalign ko, sabi naman wala namang ka-problema yung ano. Ito yung pina-check up ko sa kanila kung okay ba yung pagka-balance. Sabi naman ng machine shop, okay naman daw, walang problema. So bali, katulad din ng isang ito, meron din siya. Kita nyo? So bali ito, nung nakaraang araw nga, nung sinabi ko sa inyo na napaka-importante nitong balancer, para lang malis lang yung vibrate ng pag-ikot nito. So ito ang pinaka-importante na ano, kung naka-experience man kayo na palagi kayo nagpapalit ng cross joint, or palaging issue nyo cross joint, nagpalit na kayo ng ano, ng engine, yung engine support, transmission support, center bearing, tapos palagi pa rin kayo nag-ano na sisiraan ng cross joint, ito ang ipabalance nyo doon sa machine shop. Pero kung magaling yung mekaniko nyo, ang may proseso din ito, kinakabit, tapos lilalagyan lang ng welding rod, tapos sabay ikot, kung saan banda yung may ano, doon siya magwi-welding. Kung marunong yung mekaniko ang titingnan. Pero sa ano rin kasi dito, mas maganda, accurate, doon sa machine shop. Kasi gagamitan nila yun ng degree. Mas maganda doon. Pero kung may alam yung mekaniko, mas mabuti rin. Sa akin na yan, inano ko na lang sa machine shop para sure ako, kasi nga wala ako yung degree na ano. Mas maganda yung may degree ka, tapos sabay ikot, tapos ikaw nang bahala magwi-welding. So bali, yun lang yung mga ka-idol. So bali, tatapusin ko lang to. So bali, ingat na lang kayo palagi. God bless. Salamat. So bali, ito na mga ka-idol. So bali, natapos na rin. So ayun, nakabit ko na rin sa wakas.
natapos na rin ako sa paglinis. So bali ito yung review lang tayo mga ka-idol. So bali ito na naman, mata. Yan ang tamang pag-align ng propeller. Bago natin ikabit to, tandaan natin yung dapat kung saan yung mata rito, sabihin na natin yung madaling salita, yung yung cross joint cap, or kung sa atin pa yung mata sa mata, dapat yan ay pantay. Yan dalawa na yan para iwas vibrate yung ating unit. Yun lang yun mga ka-idol. So bali, maraming salamat sa pagpapanood. God bless.